Hi, Cubao. Ito yung Francesina and so excited na matikman to. Ito yung view ng Airbnb natin. Guys, tingnan nyo, may tuk-tuk. The physical heart of the king, we took it and we put it here in Porto. To this day, there is a Uy. Wow, ang ganda. So, isang church sa left, may house sa gitna, tapos may church. Hi guys! So, February 13 ngayon, 9 p.m. So, nag-book tayo ng Portugal, trip to Portugal, and mamaya agad, nag-book tayo ng bus from Salamanca to Porto at 2 a.m. So, we have 5 hours before ng ating trip. So, and now, nagbo-book naman tayo ng Airbnb natin kasi meron ako nakausap dito na February 14 to February 16. Pero, nag-ask ako if pwede ba na early check-in. So, mga 7 a.m. kasi yung dating natin sa Portugal. And, pumayag naman sila without extra fee. So, sabi ko, okay, ibubuk ko na to. Tsaka alam nyo, ang kagandahan dito sa Salamanca, kasi meron silang direct na bus going to Portugal. So, for example, yung mga galing sa Madrid, sa mga galing sa Barcelona, dito talaga sila bumababa. Like from Madrid to Salamanca and then sasakay sila ng Salamanca to Portugal. Yun lang yung kagandahan na kung magbubuk man tayo dito sa Portugal, ito na yung mismong base natin. So, dito na tayo manggagaling. Okay, so nabook na natin guys ang ating Airbnb kasi minadali ko na lang so hindi na ako ganun namili ng kung anong pagstayan namin. Tapos alam nyo ang kagandahan dito kasi nung nag-check ako ngayon sa Airbnb, sobrang daming mura pala dito guys. Like for example, itong nabook ko, February 14 to February 16, so 2 days, 2 nights. 2 nights siya and we paid 9,000 pesos lang. So, ganun siya kamura. And like, ano siya, buong apartment na siya. Hi guys! So, tapos na tayo mag-ayos at mag-empake. And palabas na tayo kasi nag-call na tayo para sa taxi. Hi. See you, Portugal! Bye! Thank you! Hi guys! So, nandito na kami sa Estación de Autobus. Pero, sarado. Ay, hindi. Ayun, bukas. Doon tayo papasok. So, ito yung bus. Parang Cubao lang. Parang Cubao. Guys, nasa Cubao tayo. Pitex. Ito pala tubig, love, oh. Bili tayo mamaya. Nasa Cubao na kami, guys. Hi. Cubao. Grabe na nga tug ako. Lamig. Nalagay na yung ating maleta doon. So, papasok na tayo dito. Sa bus. Okay, papasok na tayo ng bus. Grabe, sobrang lamig. 4A, 4B. Ito. 4A, 4B. Sasakay na tayo sa bus. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi pagbaba namin, medyo nahihilo pa at nasusuka ako na parang Para bang nag-jetlag? na-jetlag pero hindi naman tayo sa airplane. Nahilo talaga ako, di ko alam kung bakit. Pero nakaiglit naman talaga ako. And tas medyo naligaw pa kami kasi hindi namin makita yung kung saan, oo, yung nabook namin na Uber na una. So, na-cancel siya and then na-charge pa rin ng, na-charge ka ng magkano? 4 euros. Tas itong sinasakyan namin ngayon, pangalawang Uber na namin. Buti na lang nakita na namin siya. And on the way na tayo sa ating Airbnb. Tas guys, medyo maaga yung sunrise nila dito. Kasi parang 7 a.m. pa lang. And may liwanag na.
sa atin sa Salamanca, 8:30 talaga yung sunset doon. Sunrise. Ay, sunrise. 8:30 yung sunrise doon. So, mas maaga dito sa Portugal. Guys, tingnan nyo. Nabobo kami kanina dito. Hinahanap namin kung nasan yung handle niya para mabuksan. Ang tagal namin. Thank you, thank you. Ayun pala, guys. Tiningnan na kami nung driver kanina. Yun pala. Buti nakita niya agad na yun yung handle ng kotse. Ay, paano ba? $258. Di pala ito 298. 298. Enter ka ng enter, di pala dito. Guys, dito tayo. Tara. Me. 255. Yun. Okay, let's go, guys. Open. Nag-video na ako, guys. So, first time niya palang makikita yung Airbnb. So, pagpasok mo, merong hallway dito. And, andito agad yung toilet. Ayan. And then, nandito na rin yung shower area. Malinis, tsaka sobrang white niya. Ang ganda. Saan? Ano yan? Ah, may sampayan, guys. Tapos, merong kusina dito. So, pwede tayo magluto dito. Pero hindi na tayo magluluto, syempre. Ano to? Oven ata to, guys. Oh, oven. And this one. Oh, dishwasher, guys. And, ayun, meron ditong parang, tawag dito love. And dito, syempre, dining table. Merong TV. Tapos, nandito na rin yung bed. Very nice. Very nice. Guys, ito yung view ng Airbnb natin. Ito yung sunrise. Meron na rin pala ditong toaster. So, toaster. Tapos, coffee maker. Ay, wow. May ganito na rin. Tapos, initan ng water. Microwave. And I know, guys, na kumpleto rin yung gamit dito. Ayan. Kape. Plano ko palang mag-book sa Klook ng tour kasi meron doon 3 hours tour for only 1,900 pesos each. So, baka i-avail na namin yun para syempre marami tayong mapuntahan kasi hanggang bukas lang naman tayo. Tomorrow ng gabi, uuwi na rin tayo sa Salamanca. So, kailangan natin sulitin yung, well, almost 2 days natin dito para ma-enjoy natin siya. Guys, ito pala yung pang-open ng Persiana. So, ayan. Wow, automatic. Ganda. Guys, nakatulog kami and alauna na ngayon. So, lalabas na tayo kasi kakain muna tayo. So, sa Cafe Santiago tayo magla-lunch kasi kakain tayo nung famous dito sa Porto or sa Portugal na Francesina ba yun? Basta sikat yun dito and maraming nagre-reco nun. So, let's go!
Okay. Uy, mausok. Uy, saktong lamig lang, guys. Ito lang yung Airbnb natin, yung mataas na yon. Yan, may alfresco na dito. Dining. Alfresco dining. Ano to? Hindi ko alam kung anong mga pagkain dyan. Okay, aso. Sarap na sarap sila sa labas kasi yung weather ay very chill lang. Saan na? Kaliwa? Sarap. Yun pala eh. Ito na lang kasi walang kumakain sa kanila eh. Ito yun. Ayan na lang. Okay. Sige, table for two. Inside. Inside. Well, Guys, dito kami kakain. Kasi walang kumakain, so tayo na lang. Hi! Hello! Wow! Dito na lang tayo kakain kasi dalawa sila nasa labas and parang walang customer. So, dito lang tayo. Support natin, di ba? Support tayo. Thank you. Thank you. So, sarap. Parang ang sasarap guys ng pagkain nila dito. Ito papakita kasi. Yan guys, yung pagkain nila. So, yan din yung presyo. Nakakatakam yung mga food nila dito. Ito rin naman kasi guys, yung plano namin kainin ngayon. So, meron naman sila dito. Francesina. Traditional. Ito yung paligid nila. So, ito guys. Ilalagay ko dito kung saan to para mapuntahan nyo kapag mag-visit kayo ng Porto. Hi! Guys, may mga tao na. Yan, sakto lang. Tayo na una. So, in-order natin yung isang Francesinha and isang parang anong tawag doon lang? Burger lang. O yung burger lang. So, bibilisan lang namin kasi 3 p.m. yung meet up dun sa tour natin. And I'm so excited. Ang dami na nagpapasukan ng mga customers. Wow. Nice. Congrats po sa owner. Meron pa dito sa gilid-gilid namin. So, I'm so happy for them. Ito yung Francesina. And so excited na matikman to kasi first time lang din namin to matitikman dito sa Porto. Tapos umorder lang siya ng burger. Kasi hindi niya alam kung ano yung kakainin niya. So, maghahatian na lang kami ng food and sige, tikman na natin, okay? Ay, may steak sa loob. Oo. Ayun. Tapos sauce siya. Hindi ko alam kung anong klaseng sauce to. So, titikman na lang natin. Ano to? Parang siyang tomato soup. Tomato soup. Tomato soup, no? Ayan, guys. So, meron siyang meat and then cheese tapos bread and then egg. Okay? So, okay din siya. Masarap din siya, guys. Parang siguro mabilis lang siya makabusog. Kasi may cheese. Pero, di ba may cheese siya? So, parang dahil dun sa tomato soup niya, nawawala yung umay. Feel ko nga tomato soup. Lasa siyang kaldereta. No? For me, lasa siyang kaldereta na hindi maalat. Parang medyo... Guys, tapos na kami kumain and guess what? Pakita mo. hindi namin naubos. Pero So, yes, masarap siya pero sobrang dami nung portion niya. Like, siguro sa isang in-order namin dapat hati na lang kami, ganun. Kasi yung naubos ko lang, kalahati lang, tas naubos niya, kalahati lang din. So, nung nandun na kami, sabi namin, dot pala isa na lang in-order namin. As always, and since malapit lang naman to sa Airbnb namin, balik muna tayo para ilagay natin yung
tinake out. Tapos nakalimutan kasi namin kumuha ng tubig. Guys, pakita ko daw sa inyo. Ito yung ref. O, lagay mo na yung pagkain natin, sir. Guys, the sun is out. Guys, so binook pala natin yung tour na yun sa Klook. And 1,900 each lang siya. Tapos walking tour pala siya. And syempre, kung meron kayong bookings sa Klook, pwede niyo siyang gamitin. So, dati kasi yung Klook code natin, up to 5 times niyo siyang pwedeng gamitin sa mga bookings niyo. Kaso ngayon, 1 na lang. And kapag meron kayong bookings naman sa Agoda Hotels, so alam ko maraming nagbo-book dito ng hotel sa Agoda, you can use my code Aliana Agoda kasi 10% yung madi-discount nyo dyan. Ang taray! Ano kaya to guys? Ang ganda oh. Tawid na ulit tayo. Guys, tingnan nyo may tuk-tuk. Cute naman. Okay, what's the name, please? Aliana. So, 2 people? Yes. So, your tour guide today will be Rodrigo. Okay. Okay. His name is Rodrigo. It's gonna be Stineka here, okay? We're Oh, just waiting hi. Hello, Aliana. Carlo. Your name is, you said Aliana? Aliana. Aliana. Yeah. What's your name again, sir? Sorry, Rodrigo. Rodrigo. Okay, Rodrigo. Thank Where are you you. guys coming from? We're from España, Oh, nice. but we are actually from the Philippines, so we don't speak Espanol yet. So, we are here sa Blue Dragon City Tours and ayun, nakausap na natin yung tour guide natin and wait na lang natin yung iba kasi 3 p.m. pa naman siya mag-start and ang time is 2:30 p.m. pa lang. Tapos, advance ng 1 hour sa Spain. Dito sa Portugal, -1. So, 2:30 ngayon dito. Sa Spain, 3:30 p.m. na. First time namin mag-ganito, mag-walking tour. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga feedback namin, and kung mapapagod ba siya agad. Tapos, hindi ako naka-rubber shoes. So, sana hindi agad ako mapagod at sumakit pa. Ang init lang. Pero alam nyo, yung init niya, parang nagbabalance yung lamig, yung hangin. Tapos, ito yung pampawarm, yung araw. Ayan. Ang bilis lang nila maglakad, guys. Ano ba naman yan? Let's start the tour. My name is Rodrigo. I have a very silly name. Not Rodrigo. Rodrigo is a very common name. Let's begin. First off, with what you see over here. This is the Douro River. Now a little bit brown because of the floods that have been happening the past few days. Douro comes from the Latin word duros. It was named by the Romans as duros. Duros meaning tough, like duro. Because it goes all the way into Spain, it connects with the ocean, and it creates a big valley that is good for farming in that side, and here for defensive purposes. This was a fortress city. Parang puro pataas nga dito, guys, no? Kaya sabi nung napanood ko sa video, magsuot ng very comfy na rubber shoes kasi nga taas baba dito. May nag-iihaw dun, guys, oh. Sana may isaw. Charot. Ito. Marami raw katedral dito sa Porto. So, baka marami tayong puntahan na katedral. Pero, yung gusto talaga naming mapuntahan dito is yung Porto Cathedral. Kasi, ang dami ko ring napapanood no na magandang araw puntahan yon. Tapos, nireko rin siya nila Mabel. So, I think ito yung una nating pupuntahan. Thumbnail. Guys, sobrang ganda. Oh my gosh. Wow. Puro
cobblestones dito, guys. Kung sa Pinas daw to, nahuli na. Nahuli na. Look at this. Oh my gosh, guys. Wow. Oh my gosh. Ang ganda. Oh my God. So, sabi ng tour guide namin, kaya mapapansin nyo yung mga bahay daw dito ay very like narrow siya or parang sobrang sikip na ilang square meters lang yung pinapagawa nila pero mataas. Kasi daw kapag malaki yung binili mong lupa or mas malaki yung tax. So, ang ginagawa ng mga tao dito, like, sobrang liit lang talaga. Tas, sobrang liit lang ng lupa. Tas, papataasin na lang nila para less tax. Guys, parang ganito. So, kung makikita nyo, sobrang liit lang yan. Pero magkaiba daw yan ng main door. So, papataasin na lang nila. Ayan, guys. Tingnan nyo. Sobrang daming main door. Bawat pinto na nakikita nyo, iba't ibang bahay yan. Iba't iba yung may-ari. So, sobrang liliit niya. Pero, yan, tinataasan na lang nila. Tulad niyan, itong nasa harap namin. Up to 3rd floor. Kaya yung mga bahay daw dito is matataas. Tapos napansin ko sa mga bahay dito, puro tiles yung mga exterior nila. Tatanong ko later kung bakit puro blue. Tapos ganyan. Ang dami ko kasi nakikitang blue. Saan tayo next? Ang dami nila ditong pasikot-sikot. Aso tumatahol. Nagtatanim na sila. Kasi patapos na ang winter. Okay, sunod lang tayo sa tour guide natin. Guys, parang ito na ata yung San Bento Station. Ay, ano? Sao Bento? Wow, ang ganda! Nandito tayo sa San Bento Station and sabi ng tour guide namin, ito daw station na to is hand-painted yung tiles niya and 20,000 yung tiles na meron dito at isang tao lang yung gumawa lahat niyan. So, it took him 11 years para matapos lahat ng tiles na to and itong lugar na to is UNESCO World Heritage Site. So, nakaka-amaze. Isang tao lang yung gumawa nito, guys. Tapos, ang galing kasi yung mga pinaint nung, nakalimutan ko yung name. So, like festival, parades, tapos farming. Tapos, ang galing, yung colored na yun sa taas, paikot yan. So, yan, paikot. Yun, mga karwahe, paikot siya hanggang sa nag-evolve. Tapos, yung pinakadulo is yun na, yung train. So, wow. Galing hanggang ayun, may kabayo. Ang galing. Walking na tayo. Grabe guys, kanina pa kami pataas dito. Hinihingal na ako guys. Lab, pagod ka? Grabe, pataas kami tapos nakaboots pa ako. Biruin nyo guys. Kita nyo ba yun, yung baba na yun? Ayun, basta yun. Doon kami galing. Pagod na ako. Ang ganda nito. Ay, parang nakita ko to sa TikTok. I forgot kung ano yan. So, nag-stop muna tayo sa isang cafe.
para mag-break muna. And nandun sila. Nasa cafe muna kami kasi meron pala kaming free na drinks. So, pwedeng lemon tea. And, or gusto mo coffee, yung espresso. Free siya sa tour, pero hindi ko kasi siya nabasa dun sa description ng inclusion sa tour. So, buti na lang may ganito. Coffee break. Yes. Coffee break. Ayun na. Ayan ba yan? Sabi ni JK, ganyan daw kami nilakad pagtanda. Ayun na pala yung ano natin, drinks natin, guys. Sobrang laki. Thank you. Thank you. Obrigado. Salamanca is 2 hours away from Madrid. Madrid, So I have been Barcelona, I've been Madrid, so never been other places. So they will sleep in a field like Why Barcelona? You've been here, right? I have been here Madrid for maybe 1 week. I've been Barcelona, Madrid. Actually, I went to Morocco for 10 days in October. Ay, oo nga, no. Guys, tapos na kaming mag-break. So, next na tayo. Ay, ang ganda naman ito. May ring. Red ba yan? Engagement ring yan eh, oh. Merong bilog, tingnan mo. the one that gave independence to Brazil, even before he was king, when he was a prince. And so he was the first emperor of Brazil. So after he conquers Porto, he puts his daughter in the rule of Portugal and goes back to Brazil to live. And he dies there shortly after when he's 30. When he dies, he says this beautiful phrase, iconic Porto history. He says, "My body will be here in Brazil, but my heart will forever be in Porto." And you think, wow, Rodrigo, how is that funny? That's just so poetic. No, we are very literal people. So we said, okay, we went there. His actual body is in Brazil. The physical heart of the king, we took it and we put it here in Porto. To this day, there is a box with the heart of the king. The only person with the key is the mayor. So at his office over there is the key to the heart of Don Pedro. So, do not understand jokes. We are very literal, very blunt. Don't say my heart. Ito pala yung Lelo Livraria. Ayan. Pero hindi tayo papasok ngayon. So, tomorrow na lang tayo babalik dito para pumasok. And tingnan nyo yung linya. Sobrang haba. Pero kapag meron kayong ticket na nabook in advance, diretso na kayo doon sa loob. Papakita nyo lang yung QR ninyo. So, I suggest mag-book na kayo ng ticket nyo sa Klook. Again, ilalagay ko dito para makita ninyo. So, ito daw yung first university dito sa Porto. Pero hindi na siya university ngayon. Main office na raw siya. Ayan. Guys, so ito pala, dalawang church siya. Tapos merong house sa gitna ng church kasi ano siya, bali, 2 separate churches. So, isang church sa left, may house sa gitna, tapos may church din sa right. Kasi daw, merong law dito na bawal magtabi yung wall nung separate church na yun. Oo, yung magkadikit na church na yun. Okay? So, saan na sila? It's actually my least favorite statue in the city of Porto. I hate this statue. You know why? This courthouse was made in the Salazar era, the dictatorship era as well. Ito raw yung pinaka-hate ng mga tao dito na statue kasi
'di ba sa atin yung pag-justice merong blindfold and pantay yung scale. Oo. Pero ayan daw, wala siyang blindfold and yung timbangan niya nakataas, no? Hawak niya sa gilid. Oo, hawak niya sa gilid to show na, hindi pantay at siya yung nasusunod. Kumbaga, kahit anong violence yung gawin niya, okay lang, ganun. Diba? Guys, tapos na yung tour namin and dapat pupunta kami dun sa may, tawag doon, yung place kung saan magandang mag-abang ng sunset. Kaso, hindi na tayo aabot kasi kahit mag-book tayo ng Uber, hindi na rin siya aabot kasi tingnan nyo, talagang palubog na yung sunset. So, pag nakarating tayo doon, wala na tayong makikita. Nakaupo na lang tayo dito, magbubook pa uwi. Kaya gusto ko sanang makita yung sunset ngayon dito kasi tomorrow, baka hindi na maganda yung weather. So, ang sad kasi hindi na rin naman natin siya maaabutan. Been telling things are well. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. Huwag niyo na akong pagalitan kung dito kami kakain. Dito na tayo kain kasi nagugutom ako and gusto ko ng rice. Ayan, tulak. Ito yung in-order ko. Ang dami pala. Tapos ito, ba't hindi hiwa? Yan ba in-order natin? Tapos ito yung beef curry. Thank you. Guys, kain tayo. Pero na-try naman natin kanina yung Portuguese food. Kaya bukas ulit. Isa ulit bukas. Tapos mag-Tokyo sushi naman tayo tomorrow. Tama. Sakto lang. Guys, di ba sinabi ko na sa inyo last time na parang ano na kami, minsan ayaw namin mag-risk ng sa mga resto. Like, hindi namin ganun hilig na mag-try ng ganitong food sa ganitong sikat na restaurant. Hindi namin siya talaga hilig. Kasi parang, yun nga, before, madalas kami ma-disappoint or hindi talaga kami nasa-satisfy. So, nag-stick na lang talaga kami na kung saan kami nabubusog, yun yung kakainan namin. Kasi syempre, parang hindi masayang yung pera namin, di ba? So, kaya wag na kayong magalit kung we're done eating. And see you sa ating next vlog.